isang specific na person? Ay, wala akong idea. Wala akong idea. Nako, tunay. Kasama ba ang Office of the Solicitor General sa miyembro ng gabinete ng administrasyon? Opo, kasama po ang Office of the Solicitor General na kailangan mag-submit ng courtesy resignation. Oh, what's up sa inyo mga kabayan? Magandang araw sa inyo. Nagbabalik muli tayo mga kabayan kasi ito, no, napakainit mga kabayan itong sinasabing courtesy resignation ng mga ka-appointee ni Bungit. At napakarami mga kabayan, kayo ha. Grabe naman kayo dito sa idol natin. Gusto ninyo na dapat ito'y kasama na sa mga magpapile ng resignation. Huwag naman ganon. Wala tayong bibigyan dito ng reaksyon mga kabayan pagka ito'y nasama ng ano. Wala tayong pagtatawanan dito. Wala tayong mga bibigyan ng mga comment pagka ito'y napasama sa ano, sa resignation mga kabayan. Diba? At saka ito mga kabayan na naglulubog lalo kay Bungit. Bakit gusto ninyo na mag-resign din yan? O anyway mga kabayan, pag-uusapan natin itong mga nasabi ni Auntie Claire dito na patungkol dyan sa mga nag-resign mga kabayan. At ganon din, no? Si Boying, siyempre mga kabayan, mayroong sinabi din yan. At alam niyo itong nangyayari na to, na courtesy resignation na to, parang ini-imply nito mga kabayan, or parang nakikita natin na meron tong isang tinatarget mga kabayan. Yan yung napapansin ko, no, dito sa pagpapakartesi call na to ni BBM mga kabayan. At anyway, bago tayo magpatuloy dyan mga kabayan, maraming salamat sa mga bagong subscribers natin. Sa mga hindi pa mag-subscribe kayo mga kabayan at i-bell all ninyo na sa ganun maka-receive kayo ng mga bagong video na ina-upload natin. O ito mga kabayan, si Romualdez, meron din niyang mensahe. O basahin muna natin mga kabayan. Ito ang sabi ni Romualdez dyan. Alam niyo naman to, nagpa-survey dyan mga kabayan sa Congress. Ay matibay pa rin daw mga kabayan ang lagay nito ni Romualdez. At nakakuha ng mahigit 200 boto mga kabayan or pabor na siya pa rin ang maging House Speaker, no, dyan sa Kongreso. Ito ang sabi mga kabayan ni Romualdez patungkol dyan sa courtesy resignation na sinasabi ni Bungit. It is a strong and necessary step, proof that he listens, acknowledge, and acts with resolve. I commend the President courage. May courage na si Bungit ngayon mga kabayan. In demanding accountability and relying governance ang kailangan ngayon. Pagkakaisa at malasakit, abaw nga naman. Kita ninyo ha, may pagkakaisa pang nabanggito dito. Ito ang nagpagulo at nagpawatak-watak mga kabayan si Romualdez ang dahilan. Ito, I stand with the President, the nation comes first. Kita nyo yan? Ganyang kalupit, no? Na mangguyo itong mga to. Alam niyo itong courtesy resignation na to, ito mga kabayan ay palabas lang ha. Kung tutuusin. Kasi, yung resignation na yan mga kabayan, i-review pa yan. Hindi naman ura-urada natatanggalin niya ni Bungit dyan sa kabinete niya. Kasi nga, i-review pa niya yan dyan kung sino yung karapat dapat natanggalin. Kung may matatanggal mga kabayan. At kung yan ipalabas lang, merong matatanggal dyan pero hindi yung mga tropa niya mga kabayan. Yan yung nakikita ko kasi mainit mga kabayan. May naririnig-rinig tayo na mayroon silang specific person na gustong tanggalin. Kasi nga daw, hindi mga kabayan na, kumbaga, hindi magpasakop sa kanila. Diba? Yan yung ating pakikinggan mamaya mga kabayan. Pakinggan muna natin si Auntie Claire at may sinasabi to dito. Sabi nga natin, walang puwang ang tamad at korap sa administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. Tibay mga kabayan, yan agad yung nabungad, no? Walang kumbaga walang puwang ang mga tamad, kukupad-kupad at korap. Bakit nangyari mga kabayan yung mga insertion? Yung kumbaga yung nangyari nga mga kabayan, bakit puro ng insertion? Saan napunta yon mga kabayan? Hanggang ngayon hindi pa nadidinig dyan sa Supreme Court at wala pang resulta kung ano ga nangyari na doon sa petition na yon mga kabayan sa nangyaring budget, no, for 2025 ay ubos na yon mga kabayan. Ubos na yung pera na yon, wala pang resulta na naganap. Tapos ito sasabihin ni Auntie Claire, kailangan daw walang puwang ang mga korap. Lahat mga kabayan na nandyan, korap Hindi naman lahat pala. Marami dyan mga kabayan ay korap talaga. Kita ninyo, ang daming mga proyekto, tenga. Kasi wala daw pondo, ay tanggala. Saan napunta yung, yung budget ninyo for 2025? Di ba? Is Romero, Philippine Star. Yusek, nabanggit sa statement na it's something that has got to do with the election results. Ano po ba yung resulta ng
eleksyon na mukhang hindi yata natuwa ang Pangulo at nag-trigger ng ganitong call for resignation? Aminado ang Pangulo na kulang. Kulang sa kanyang paningin, nakulangan siguro ang taong bayan sa naging performance ng gobyerno, kaya hindi nila nakuha yung pinaka-target na numero, especially sa Senado. Pero kahit ano pa man yan, kung ano man maging resulta, ganito pa rin dapat ang gawin ng ating Pangulo, mas mapabilis pa rin ang performance ng administrasyon. Yun din po talaga ang nais ng ating Pangulo. Referring to 12-0 po yung number na sinasabi niyo, target. Mas maganda kung 11-0. Yeah, mas maganda po. So hanggang kailan po kaya yung May pahaging doon mga kabayan. Mas maganda kung 11-0. Tinanggal niya dyan mga kabayan si Aimee. Kasi hindi niya trip mga kabayan si Aimee. Kaya gusto niya 11-0 lang ang makapasok. Diba? Yan yung ating magaling na Yusek. Hindi lang niya tinuloy. maging action ng Pangulo? Yung kailan po namin malalaman yung magiging resulta ng inyong review sa performance? Kailan malalaman sino po yung mareretain at sino po yung aalisan na sa cabinet? Kung mapapansin niyo po sa bawat salita ng Pangulo, ang gusto niya ay mabilisan. So asahan niyo po ang mas mabilis na action dito. Hintayin na lamang po natin dahil ka-announce lamang po ito kahapon. Salamat po. Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas. Yusek, I believe doon sa part ng courtesy resignation na iniutos ng Pangulo, i-reviewin yung kanilang performance. Ang tanong ko, Yusek, sino-sino yung bubuo doon sa review committee? Ano yung composition nila? Sino-sino sila? Ibibigay na lang po namin ang detalye patungkol dito at ibabato namin ang katanungan na yan sa Office of the Executive Secretary. Yusek, follow up na lang. Doon sa mga nagbigay ng resignation, hindi namin nakita yung Office of the Solicitor General. Just to... Yan. Yan mga kabayan. Kahit meron na, please enlighten us. Kasama ba ang Office of the Solicitor General sa miyembro ng gabinete ng administrasyon? Opo, kasama po ang Office of the Solicitor General na kailangan mag-submit ng courtesy resignation. Alam ninyo mga kabayan, yan yung aking nakikitang isang diyan isang kumbaga target nila na matanggal mga kabayan yan sa Solicitor General. Kasi unang-una mga kabayan, hindi ni Sol Jen Guevara pinagtanggol no yung gabinete ni Bungit. Especially yan si Remulla, no, yung dalawang Remulla at saka yung si Bersamin mga kabayan, nag-file din ng courtesy resignation yan. At sino pa ba? Yung dapat ipagtatanggol niya doon sa nangyaring pagdukot kay PRRD mga kabayan. Diba? Tingin ko mga kabayan, isa yan sa gusto nilang matanggal si Guevara. Alam niyo napakatino ng tao na yan mga kabayan. Napakagaling na Solgen pero siyempre hindi ka sumusunod sa administrasyon ni Bungit at ikay salabat dyan sa mga nais nilang mangyari, tanggalin ka. Ganon mga kabayan. Next question, Jean Mangalus, philstar.com. Good morning. What are the metrics? We know that we want fast action from these cabinets, but cabinet secretaries, but some of their agencies are for long-term action. So, ano yung metrics na tinitingnan ng Pangulo? Unang-una kung gano'n nga ba kabilis ang kanilang performance at kung may issue ba tungkol sa korupsyon. Importante po yan. So hindi lamang performance, titingnan din po nila kung nagkakaroon ba ng issue tungkol sa anomalya sa kanilang pag-handle ng kanilang agency. There are reports that this shakeup is targeted towards specific secretaries. How true is this? We have no update on that. If there is really a target secretary regarding this request for courtesy resignation, there's none as of the moment. Tristan Nadalo, Newswatch. Siyempre mga kabayan, hindi nila sasabihin yan kung sino yung target diyan. Pero siyempre napag-usap-usapan na nila yan kung sino yung dapat maalis mga kabayan. Napakaraming kalukuhan na nangyayari ngayon mga kabayan sa gobyerno. At yung sinasabi ni Auntie Claire na mga korupsyon. Imposible mga kabayan na hindi nila alam yan, yung mga nangyayari na yan. Kasi kung walang korupsyon mga kabayan sa gobyerno, marami na sanang napagawang proyekto or natapos ang administrasyon. Diba? O ito mga kabayan, pakinggan muna natin si Boying. Si Boying kasi mga kabayan, meron na rin sinasabi ngayon diyan. O ito, pakinggan muna natin mga kabayan. Nanghingi po si Presidente ng courtesy resignation sa lahat po ng Cabinet Secretary. Ano na po yung naging action niyo po? Kausap ko lang at syempre, willing naman tayo We'll comply. Comply tayo. Comply. Sir, medyo sundot ito, but would you know bakit po bigla tayong Hindi yan kasi halfway na We're halfway. There's always a review. That's normal. Normal yan Hindi normal yan mga kabayan kasi isa sa dating secretary ni Yusek ni dati ni Pinoy mga kabayan nagbigay din ng komento diyan.
na ano to, bago to mga kabayan. Bagong senaryo to na hindi pa nangyari noon sa mga panahon ng mga nagdaang pangulo. Yang malawakang courtesy resignation ng mga appointees, no, ng pangulo, mga kabayan. Hindi to normal kasi lahat mga kabayan pinagre-resign eh. Diba? May free hand lang para iba kasi siyempre kanya-kanyang leadership style yan. Sa bagay. Pero sir, may mga lumalabas pong report, Na? sir, na para daw po ito doon sa pagpapalit ng Ang cute dito ni Boying, mga kabayan. Ang pa-cute ni Boying. Oh, ganda ng ngiti mga kabayan. Nakita niya? isang specific na person. Ay, wala akong idea. Wala akong idea. Nako, tunay. Masama ang loob ng mga yan mga kabayan kay Solgen, no? Chismis tayo dito pero yun yung nakikita kasi natin mga kabayan si Solgen kasi mga kabayan talagang kumbaga hindi sang-ayon sa nangyayari ngayon sa gobyerno. Kasi nga kita ninyo mga kabayan, yung dating pangulo, pinadukot nila, pinadala sa dahig na even na meron ng sinasabi doon si Solgen na hindi nga po pwede. Diba? Wala nang jurisdiction ng ating wala nang jurisdiction ng ICC sa Pilipinas. O kaya nga mga kabayan dumating sa punto na hindi sila pinagtanggol. Isipin niyo abogado mga kabayan ng gobyerno yan si Solgen tapos hindi pinagtanggol itong mga kabinete ni Bungit. Isa yan sa mga tatanggal mga kabayan. I'm a soldier. I serve the president. I'm at his beck and call and I serve at his pleasure. So ano naman, okay tayo. Sir, any role? Yan. Of course, we're willing to undertake any role. So, ibig sabihin mga kabayan, yung mga nag-file ng resignation na yan, maaring ma-reshuffle lang yan. Diba? Mailagay sa ibang departamento mga kabayan. For example, napanood nyo ba yung executive session nitong mga to? Parang trip nito mga kabayan maging ombudsman, no? Sa ombudsman yung kanyang trip mga kabayan. Mukhang talagang meron talagang mga plano na nakalatag na to mga kabayan. May mga plano na yung mga yan na inilatag kung paano nila may execute, no? Kasi ngayon mga kabayan diba nakita nyo ang nangyari sa eleksyon. Siyempre paghahanda na yan yung 2028 mga kabayan kasi mayayari sila, no? Sa 2028 pagka si BP Sara ang nanalo. For sure yan. At sigurado, no? Pag si BP Sara napaupo mga kabayan, isipin niyo, diba yung anak nito yung nagkaroon ng kaso na yung sa nahuli sa airport, 'di ba mga kabayan at nakalabas. Pero kung yun ay mga small time mga kabayan, for sure hindi yun makakalabas kasi non-bailable yung kaso. Tingin ko pag si BP Sara mga kabayan nanalo sa for president, yari yung anak mo Boying. Pati ito mga kabayan si Boying baka ito madali din kasi idadaan niyan, no? Diyan sa mga legal basis katulad ng ginawa nila kay PRRD mga kabayan. Siguradong may balik kaya kailangan nito ni Boying mga kabayan mapunta sa ombudsman para doon na nilayariin ang ating mga kaalyado ni BP Sara, sila BP Sara. Yan yung nakikita natin. Tuloy. But sir, do you think it's necessary na gawin ni Pangulo to just to check the performances of every cabinet? I think that it's that's something that's given to him as a leader of this country to have the best people he trusts to keep running the government with him. So talaga we give him the full trust and confidence. So the same way he gives it to us. Kaya dapat kami talaga. We just follow the leader. And lahat kami dapat mag-comply dyan. Everybody just complies. Sir, other topic, okay lang po ba? Yeah. Sorry. Sir, dun po, I don't know if you've heard of this, pero sir, yung tungkol dun sa AFP General na inirereklamo po niyang rate nung dalawa po niyang sundalo, it has been filed na rin po sa iba nang usapan yan mga kabayan, malayo na yan dyan sa topic natin, no? So anyway mga kabayan, ayan, sigurado, hindi ito kung ito man si Boying mga kabayan matanggal dyan sa departamento niya, meron niyang paglalagyan, maaring mailagay doon, maging kapalit ni Solgen. Kasi yan yung nakikita nating posibilidad mga kabayan. Ilalagay itong mga to, i-reshuffle lang yan, hindi yan yung tipo na matatanggal talaga, na sisibakin. Kasi magkakatropa yung mga yan mga kabayan, diba? Imposible naman na sa tagal ng panahon na kabinete ni Bungit yan, mga sekretary niya, hindi niya alam kung anong nangyayari. Diba mga kabayan? Ibig sabihin, yung Pangulo natin, patulog-tulog kung hindi niya alam ang nangyayari at ngayon lang niya napagdesisyonan
na pag-resignin niyang mga yan. At ito pa yung bali-balita mga kabayan ha. Plano no ni Bungit mga kabayan na umupo din no diyan sa bicameral mga kabayan. Kasi nga 'di ba nagkaroon ng issue yung nangyari diyan sa didiscuss ng budget para sa 2025. Ngayong 2026 mga kabayan, uupo na rin siya no at imo-monitor niya mga kabayan kung paano no ang mga singit-singit na pondo ilalagay yan. Dako mga kabayan talaga. Dapat magkaroon na tayo ng lesson. Dapat itong mga senador no gumawa ng paraan na tutukan yung mga departamento no. Dapat mayroong isang kumbaga may isang committee diyan na magmo-monitor sa mga departamento. Ang masaklap kasi mga kabayan, tinanggal ni Bungit yung yung dating ahensya na ginawa ni PRRD na kung saan nag-check and balance sa lahat ng department. Diba? Yung pinamumunuan mga kabayan ni Belheca, 'di ba? Napakagandang departamento noon mga kabayan para ma-check and balance tong mga to. Lahat kung sino ba yung mga corrupt na official, 'di ba? Ngayon mga kabayan wala. So dapat yung mga senador na yan, yung kumbaga magawa sila ng isang committee na mag-iimbestiga or magmo-monitor diyan sa mga department. Nasa ganun mga kabayan maiwasan yung corruption kasi tayo ang nagsasuffer mga kabayan. Maraming mga proyekto na tingga, merong walang nagawang proyekto. Kaya yan ang gagawin ni Bungit. Maggawa na naman ng panibagong issue, no? Para nasa ganon mga kabayan matakpan yung mga nangyayaring alingas-ngas ngayon sa administrasyon niya. At for sure, yan kinakabahan na mga kabayan, lalo pa yung bloodbath na sinasabi ni BP Sara. Isa yan sa mga nagpanginig ng tuhod ni Bungit. Sabi nga nung isang analista mga kabayan, isipin ninyo si Bungit ang pangulo ngayon mga kabayan, pero ang naririnig na pangalan PRRD. Diba? Nandun nga mga kabayan sa dahig, no? At doon, kumbaga, isipin ninyo napaka kung iisipin ninyo ng mabuti mga kabayan, yun ay hindi na pangulo, nandun sa dahig, naging mayor pa. Na while itong ating pangulo mga kabayan, sitting president is the most hated president ng mga Pilipino. My goodness mga kabayan, siya hanggang dito na lang muna mga kabayan ng ating video. Tingnan natin kung sino ang mga matatanggal diyan na secretary no ni Bungit pagka na-review niya. Hindi natin alam kung sino ang matatanggal, pero for sure mga kabayan, si Guevara, isa na yan sa matatanggal. Yan yung nakikita natin. Tingin ko meron talaga silang plano, no? Kung paano i-execute na matanggal si Guevara. At ito na siguro yon. Adjust muna sa inyo mga kabayan. Ingat kayo palagi at see you sa susunod na video.